Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Joyce Tuyor ng Davao de Oro, shoutout po sa iyo Idol Jelito Sason, shoutout po sa iyo Idol Tat Alanes at kay Boss Masong pati kay Ranswak, shoutout po sa iyo Idol Jammir Marasigan at sa asaw mo na si Gina Lirizon at kay Ate Aliana pati kay Bunso Alia Giselle Silva, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol John Mar Morata at sa mga katrabaho mo na sila Boss Marlon at Boss EJ ng Valenzuela. Shoutout po sa iyo Idol Ogog Master at sa nabengbang mo na si Uncle Red ng China. Shoutout po sa iyo Idol Harold pati sa katrabaho mo na si Japit at kay Art Oro Raymondo ng Hagunoy, Bulacan. Shoutout po sa iyo Idol Elced Oldan. Shoutout po sa iyo Idol Miko Biagkong pati na rin kay Patrick Mibilos Guapo. Shoutout po sa iyo Idol Jobert Orsel ng Santa Rita Western Samar at sa Orsel family. Shoutout po sa iyo Idol Edwin Abante ng Bataan, at shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, pagkatapos ng huling atake ni Yuseong, ay sinubukan pa nilang hanapin si Mamoru Miyamoto hanggang madaling araw. Ang tanging daan palabas ay ang direksyon na pinasukan nila Yuseong. Kaya naghanda ng ambush ang mga sundalo, ngunit sumikat na ang araw, at hindi makita si Mamoru Miyamoto kahit saan. Ang mission niya ay hindi pa rin nababago, at hindi si Yuseong nagtagumpay na matalo ito, subalit maraming araw pa siya para gawin yon. Sa totoo lang ay ang karamihan sa mga kasama niya ngayon ay malamang nagamaan ang loob na hindi na nila kailangang labanan pa si Mamoru Miyamoto. Pagkatapos ng lahat, pinabagsak ng nag-iisang kalaban si Jium Namgang, ang pinakamalakas na mandirigma sa First Division, at may humigit kumulang 100 namatay sa mga disipulo at militar. Masyadong malakas si Mamoru Miyamoto para magawa ang lahat ng ito nang siya lang mag-isa. Naramdaman siguro ng lahat kung gaano kahalimaw si Mamoru Miyamoto pagkatapos ng madugong labanan kagabi. Sa kabilang banda sa Eastern Islander Campgrounds sa bundok ng Antang, naramdaman ni Naoshi Konishi na may paparating. Nakita niya sa malayo na nakabalik na si Mamoru Miyamoto, subalit nang makalapit na si Mamoru Miyamoto ay nagulat at nagtaka si Naoshi Konishi sa hitsura na meron ito. Sinabi ni Naoshi Konishi na mas masama ang kalagayan nito kaysa sa inaasahan niya. Nakangiti naman na sinabi ni Mamoru Miyamoto na nagawang maisahan siya ng kalaban. Nagawa ng mga kabataan na iyon na palibutan siya at kalabanin siya ng sabay-sabay. Sinabi pa ni Mamoru Miyamoto na wala dapat ipag-alala sapagkat ang Region of Dayang Mountain o mas kilala bilang God of Thunder na si Jium Namgang ay siguradong hindi muna makakasali sa digmaan na ito. Ayon naman kay Naoshi Konishi na kung hindi ba nagtagumpay si Mamoru Miyamoto na patayin si Jium Namgang, o kaya naman ay hinayaan niya itong mabuhay kahit na may pagkakataon itong patayin ito. Sinabi naman ni Mamoru Miyamoto na tulad ng sinabi niya kanina, nahulog siya sa isang bitag. Nasa 2,000 na tao ang nakalaban niya kung bibilangin kasama pati ang mga militar, isa ng himala na nagawa pa niyang makatakas at mabuhay. Ayon naman kay Naoshi Konishi na kung ang ibig ba sabihin ni Mamoru Miyamoto na ang pinakamahusay na si Mamoru Miyamoto, ang mamamatay tao ng libo-libong samurai ay hindi nagawang patayin ang isa bata, wag nitong sabihin na ayaw talaga nitong patayin ang batang iyon. Naiintindihan niya na mahilig ito sa mga batang mandirigma na mga talentado na pwede nitong makaduwelo sa hinaharap, ngunit hindi dapat nito kalimutan na nasa gitna sila ng digmaan ngayon, at kapag hindi pinatay nito ang mga little demons, hinding-hindi nila makakamit ang pangarap ni Yoshiki Tanaka na pagkakaisa. Natahimik lang si Mamoru Miyamoto sa mga sinabi ni Naoshi Konishi, bumalik sa alaala niya noon. Kung saan ay tinatanong siya ni Yoshiki Tanaka kung tatakas na naman ba si Mamoru Miyamoto. Ayon kay Mamoru Miyamoto na hindi siya parte ng militar kaya walang rason para sumali siya sa digmaan na ito. Ang ginawa niya lang naman ay ang maglakbay papuntang Junguan kasama ang kaibigan. Sinabi ni Yoshiki Tanaka na kung ayaw ba makita ni Mamoru Miyamoto na makitang matupad ang pangarap ng kaibigan niya. Ayon naman kay Mamoru Miyamoto na gusto niya din makita iyon ngunit
naiinis na sinabi ni Yoshiki Tanaka na magtatagumpay ang Panginoon niya sa layunin nito, kaya bilang kaibigan nito ay dapat nitong panoorin hanggang sa huli. Ayon naman kay Mamoru Miyamoto na sino ang nakakaalam, para sa kanya ay ibang-iba na ang layunin nito kaysa sa pinaglalaban nila dati. Nagagalit na sinabi ni Yoshiki Tanaka na kung ano pa ba ang mahalaga kung anong proseso ang gagawin nila basta para sa kanila ay isa lang ang layunin at ito ay maging isa ang lahat. Ito ang isang bagay na kinaiinisan niya kay Mamoru Miyamoto, may kapangyarihan ito para sakupin ang mundo. Kahit may kakayahan itong sakupin ang mundo, ang pinag-uusapan lang ay ang walang kwentang romantic ideal nito, kaya malaya na itong umalis at wag nang magpapakita pa sa harap ng Panginoon nila kahit kailan, at kung magpapakita pa ito sa kanila ay siya mismo ang hihiwa dito hanggang sa mamatay ito. Napapangiti na lang Mamoru Miyamoto at sinabihan niya na dapat ay manatiling buhay si Yoshiki Tanaka kung gusto niyang gawin iyon sa kanya. Inaasahan niyang lalakas ito sa araw na magkikita ulit sila. Sa kasalukuyan ay tahimik pa rin si Mamoru Miyamoto, nagpatuloy na lang ito sa paglalakad at tinanong ni Kagawa ito na kung tama bang ibigay nila sa kamay ng kaibigan ni Naoshi Shikonishi ang digmaan na ito. Ayon naman kay Naoshi Shikonishi na wala dapat ipag-alala, para sa lalong madaling panahon, makikita nito na ang pagkamatay ni Yoshiki Tanaka ay isang regalo mula sa langit. Sa kabilang banda ay malakas na bumubuhos ang ulan, naiinis si Giho sapagkat ngayon pa talaga bumuhos ang ulan, sa isip-isip ni Yuseong na sa anumang kaso, patay man o buhay si Jium Namgang, puno pa rin ng reklamo si Giho. Palagay niya kaya ito nagkakaganito dahil sa hindi nila nagawang mapatay si Mamoru Miyamoto. Sinabi ni Giho na parang may paparating na ulan. Ayon naman kay Yuseong na ang ulan na ito ay baka dumating pa makalipas ang isang araw. Sinabi ni Giho na paano naman nalaman ni Yuseong na makalipas pa ng isang araw darating ang malakas na ulan, kung nahuhulaan na din ba nito ang patungkol sa panahon. Ayon naman kay Yuseong na kung may problema ba doon, sa isip-isip ni Yuseong na ang araw kung saan ay pagkatapos mamatay ni Jium Namgang, malakas ang ulan noon hanggang sa mamatay na din siya sa kamay ni Mamoru Miyamoto. Sa ngayon ay hindi pa kalakasan ang ulan, ngunit napagtanto niya kung gaano kalakas ang ulan para sa muling pagbabalik ng kanyang mga alaala. Habang bumuhos ang ulan, bawat maliit na bagay ay nagbabalik ng mas maraming alaala. Ang lalaking ito ay tinusok ng sibat at namatay. Hindi niya alam kung nagsusulat si Hong Yi patungkol sa kanya o sa daily journal nito, pero mapupugutan ito ng ulo, samantalang ang katawan ni Giho ay mahahati sa dalawa, at si Soso naman ay mawawalan ng malay at mahuhulog sa kanyang kamatayan. Dahil sa buhay parent si Mamoru Miyamoto hanggang ngayon, ang mga alaala ay bumabalik sa kanya na parang isang bangungot. Lumapit si Jujo kay Yuseong at dinidikit nito ang balahibo niya kay Yuseong. Sa isip-isip ni Yuseong na dahil ba sa isang divine gift si Jujo o dahil sa isa itong hayop, nararamdaman siguro nito ang pagkakabalisa niya. Ganito talaga si Jujo dati pa, kahit duguan na ito hanggang kamatayan, nanatili ito sa tabi niya, kahit na wala talaga siyang nagawa para dito. Kakasimula niya palang ipakita ang sarili niya sa mundo, gayunpaman siya ay madilim na gaya ng kulay abong kalangitan ngayon. Sinisisi niya ang kalangitan kung ano ba ang masamang nagawa niya sa mundo kung bakit niya nararanasan ang parusang ito. Tinanong ni Soso kung okay lang ba si Yuseong. Nagulat naman si Yuseong dito, at bumalik sa alaala niya ang mga sinabi ni Soso noon na magiging okay din ang lahat. Sapat na iyon kahit anuman ang kalabasan ng lahat, dahil alam niya na ginawa ni Yuseong ang lahat ng kanyang makakaya, at kung hindi ni Yuseong ito magagawa, walang sino man ang magagawa ito. Naluluhan na lang si Yuseong habang naalala niya ang mga sinabi noon ni Soso. Umaasa siya na sana ay hindi pa huli ang lahat. Tinanong ulit ni Soso kung okay lang ba talaga si Yuseong. Sinabi ni Yuseong na sana ay totoong okay lang siya. Nagtataka na tinanong ni Soso kung anong ibig sabihin ni Yuseong. Mapang-asar naman na sinabi ni Giho na mukhang nalagyan ng ulan ang mga mata ni Yuseong. Umiiyak ito na parang bata. Sa isip-isip ni Yuseong na ang mga binitawan na salita ni Giho ay nahahawig noon sa huling salita na nabitawan nito. Tinanong noon ni Giho kung bakit umiiyak si Yuseong.
Kung tinamaan ba ng daliri ang mga mata nito, hindi ganito ang Yuseong na kilala niya. Sinabi pa ni Giho na matutulog muna siya, tulad ng palagi niya ginagawa, ngunit sa pagkakataon na ito mukhang matagal-tagal ang pagtulog niya. Naalala din ni Yuseong na pinapatayo siya ni Bongde-ala. Sinabi nito na kung mananatili lang nakaupo si Yuseong at iiyak ng ganyan, ay tatamaan ito ng sobra-sobrang kamalasan. Naalala niya na kasama niya noon si Bongde-ala ng mga sandaling namatay si Giho. Tinanong ni Yuseong kung anong sobra-sobrang kamalasan ba ito. Ang ibig ba nitong sabihin ay paulit-ulit siyang mamatay? Sa isip-isip ni Yuseong na kung bakit kasama nila si Bongde-ala noong araw na iyon, naalala na niya kung bakit ito ay ipinadala noong sila ay umatras mula sa Zhejiang at ang digmaan ay lumaki. Naaalala niya ang mga stratehiya at diskarte na inirerekomenda nito ay kapaki-pakinabang na sana ay sumama ito sa kanila ng mas maaga. Napagtanto na ni Yuseong kung ano ang gagawin. Sa ngayon ang kailangan niya ay ang isang tulad ni Bongde-ala. Ang Pudeji na ito na ang tila walang ingat lagi sa mga salita ay laging may natatagong bagay na lubos na kapaki-pakinabang, at ang taong ito ang kailangan niya ngayon. Nabalitaan lang ng militar ng Zhejiang ang tungkol sa 15,000 kalaban na nagmumula sa bundok ng Antang at sa mga isla ng Jusan. Malamang pinag-uusapan nila kung aatras o hindi ang mga sundalo sa tent ni Commander ngayon. Sa ngayon ay nagawang mabuhay ni Jium Namgong, bagaman ang distortion ay patuloy pa din na mangyayari. Ngunit wala pa siyang nakikitang bagong alaala. Nangangahulugan iyon na walang ibang pangit na nakaraang buhay na ipinahiwatig ang kanyang relo. Hindi siya makakahanap ng anumang solusyon sa pag-iisip tungkol dito ng mag-isa. Ngunit si Bongde-ala ay naiiba. Naalala niya ang sinabi ni Soso sa kanya na huwag niyang solohin ang problema sapagkat kasama nito ang mga kaibigan niya na handa siya tulungan. Tama ang mga sinabi ni Soso. Sa mga oras na ito, kailangan niya ang mga kaibigan niya at ang isa sa mga kaibigan niya ay sobrang talino. Ang Pudeji na ito ay hindi niya ipapatalo kahit kanino sa buong mundo pagdating sa talino. Paulit-ulit lang mangyayari ang sakunang ito kapag ginawa ulit niya ito ng mag-isa. Sa ngayon ay kailangan niyang tanungin si Bongde-ala. Umaasa siya na may ibang paraan para manalo sila sa digmaan na ito. Sa ngayon ay hindi niya pa nahahanap ang paraan na ito. Ginamit ni Yuseong ang titulo niyang captain. Sa ngayon ay 5 sila sa party, si Yuseong, si Soso, si Giho, si Hongyi, at si Bongde-ala. Buti na lang ay hindi niya inalis sa party si Bongde-ala. Kaya niyang magamit ang telepathy at makausap ito kahit nasa malayo ito nang hindi gumagamit ng kahit anong formula at barrier talisman. Tinanong ni Giho kung saan pupunta si Yuseong. Ginamit na ni Yuseong ang telepathy at tinatanong niya si Bongde-ala kung naririnig ba siya nito. Patuloy na tinatanong ni Yuseong kung anong ginagawa ni Pudeji. Sagutin siya nito kapag naririnig siya nito. Napansin ni Yuseong ang tunog sa paligid na kinaroroonan ni Bongde-ala. Tinanong ni Yuseong kung tumatay ba ito. Naiinis naman na sinabi ni Bongde-ala na mamaya na lang siya kausapin ni Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na importante ang mga sasabihin niya. Tinanong naman ni Bongde-ala kung gaano ba ito ka-importante para guluhin siya nito habang nasa banyo. At base sa nalalaman nito na nasa kalagitnaan siya ng pagbabawas ng sama ng loob, naiinis na lang si Yuseong at sinabi nito na wala siyang pakialam kung nahihirapan ito magbawas. Ang kailangan lang nito ay makinig sa sasabihin niya sapagkat sa tingin niya na madali lang masasagot ni Bongde-ala ang problema na kinakaharap nila. Ayon naman kay Bongde-ala na ang problema niya ngayon ay mas malaki pa sa problema nila Yuseong kaya sana ay makapaghintay ito saglit hanggang sa matapos na siya. Pagkalipas ng 15 minuto pagkatapos ni Yuseong mapaliwanag ang lahat kay Bongde-ala, sinabi niya kay Bongde-ala ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon at mga kaganapan na magaganap sa hinaharap. Sa pinakamaikli at di maliit na paraan, ang kanyang paliwanag ay nasa anyo ng isang tunay na bagtong na kailangan niyang hanapin ang sagot dahil hindi ito maniniwala sa kanya kahit pasabihin niya dito ang totoo. Sinindihan ulit ni Bongde-ala ang talisman at sinabi nito na posible masagot ang tanong ni Yuseong. Nagulat naman si Yuseong sapagkat sa loob lang ng 15 minuto ay nakahanap na ng sagot si Bongde-ala. Sinabi ni Bongde-ala na nagkaroon ng maraming mga propeta sa nakaraan na alam ang hinaharap at sinubukang baguhin ang takbo ng kasaysayan sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon.
kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon sa Zhejiang, kung namatay si Jium Namgang, tiyak na mangyayari ang ganoong bagay. Gayunpaman, ang sinabi nito tungkol sa pagkakaroon ng isang tao ay ang sanhi ng digmaan na hindi orihinal na umiiral ay hindi nagdaragdag sa nakaraang buhay na binanggit ni Yuseong. Nagawa ni Jium Namgang na matalo ang mga taga-Eastern Islanders at naging isang bayani, kung gayon ang lahat ay dapat magtapos ng mapayapa, kaya bakit pa ito babalik sa nakaraan para baguhin ito, sa isip-isip ni Yuseong na hindi niya naipaliwanag ang patungkol kay Chonma, hindi na lang siya makapaniwala sa talino na meron si Bongde-ala. Kakaiba talaga itong Pudeji na ito, naunawaan niya kaagad ang sitwasyon at itinuro ang problema na nagre-resulta sa kanya sa pag-iwan ng pangunahing impormasyon. Gumamit ulit si Yuseong ng telepathy at sinabi na niya na may mga parte sa dati niyang buhay ang hindi niya sinabi kay Bongde-ala. Kung gusto ba ito marinig ni Bongde-ala, ayon naman kay Bongde-ala na hindi na kailangan pa sapagkat hindi naman ito nauugnay sa sitwasyon sa Zhejiang kaya hindi na dapat pa sabihin sa kanya ito. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa sagot ni Bongde-ala, ang akala niya pa naman ay magiging interesado pa ito marinig. Tinanong naman ni Bongde-ala ang patungkol sa kanya. Nagtataka na tinanong ni Yuseong kung ano ang ibig sabihin nito, ayon naman kay Bongde-ala na kung paano siya namatay sa nakaraang buhay ni Yuseong. Pinagpapawisan na lang si Yuseong at nagulat sa tanong ni Bongde-ala. Ayon pa kay Bongde-ala na sinabi ni Yuseong na 2 beses na ito namatay kaya ang ibig sabihin lang ay 2 beses na rin siya namatay. Mapang-asar na sinabi ni Bongde-ala na niloloko niya lang ito, masyado na kasi itong seryoso, pero hindi niya inaasahan na magiging ganyan ang reaksyon ni Yuseong sa tanong niya. Sa isip-isip ni Yuseong na naiinis siya sapagkat ang mga biro ni Bongde-ala ay parang hindi isang biro. Tinanong na ni Yuseong kung may solusyon na ba si Bongde-ala sa bagtong na binigay niya. Ayon naman kay Bongde-ala na napaka-imposibleng misyon ito, sa isip-isip ni Yuseong na kahit na ang Pudeji na ito ay nahirapan din sa sitwasyon na meron sila, siguro kaya nahirapan si Bongde-ala makahanap ng solusyon sapagkat wala ito mismo sa lugar na kinaroroonan nila. Sinabi ni Bongde-ala na si Yuseong ang nagsabi na ito ay napaka-imposibleng misyon, nagulat naman si Yuseong dito. At sinabi din ni Yuseong sa kanya na ang pinakamalaking dahilan ay dahil sa pagkakaroon ng taong iyon, at para naman sa kanya ay mali ito. Nagtataka naman si Yuseong kung bakit, ayon kay Bongde-ala na kahit gaano pa kalakas si Mamoru Miyamoto, hindi siya naniniwalang makakapagsimula ito ng digmaan na hindi dapat mangyari. Ang isang bagay na tulad nito ay posible lamang sa sinaunang panahon sa panahon ng digmaan laban sa demonic cult. Ngayon, mayroong iba't ibang mga dakilang puwersa sa buong gitnang kapatagan na kahit ang mga demonic cult ay pinananatiling kontrolado, ang mga taga-Eastern Islanders ay hindi isang puwersa upang magsimula ng digmaan dahil lamang sa isang tao. Sa isip-isip ni Yuseong na tama si Bongde-ala, kahit na makapangyarihan si Mamoru Miyamoto, hindi nito kakayanin na talunin ang buong Merhem Alliance nang siya lang mag-isa. Malinaw sa kanilang kamakailang pakikipaglaban dito na si Mamoru Miyamoto ay sapat na makapangyarihan upang labanan silang lahat, ngunit mas pinili pa rin itong tumakas. Ngunit ang baluktot na bersyon ng kasaysayan ay naging pinakamasamang posibleng senaryo dahil kay Mamoru Miyamoto. Tulad ng nangyari sa panahon ng pagsalakay ni Chonma, nang magawang makontrol ng mga taga-Eastern Islanders ang Zhejiang, ang Five Noble House na nawalan ng isang henyo na tulad ni Jium Namgang at ang Monk of Empty Love kasama ang Nine Sects ay patuloy na sinusubukang itulak ang responsibilidad sa iba. Kalaunan, ang mga taga-Eastern Islanders ay ginamit ang sutla ng Zhejiang upang lumago sa kapangyarihang pang-ekonomiya hanggang sa maging kasing lakas sila ng iba pang puwersa. Pagkatapos ay nagsimula sila ng digmaan. Sa huli, sumiklab ang digmaan dahil sa panloob ng mga salungatan na nag-iwan sa Zhejiang na walang nag-aalaga, tulad ng nangyari noon sa panahon ni Chonma. Habang patuloy pa din na tumatay ay sinabi ni Bongde-ala na ang conclusion niya ay ito ay dahil sa mga taga-Eastern Islanders,
mas lumalala ang mga bagay dahil sa wala si Jeum Namgam para pigilan ang mga taga-Eastern Islanders sa pagkuha ng Zhejiang, kaya madali lang ang sagot sa bugtong nito, kahit na sa nakaraang buhay pa yan o sa ngayon buhay na, ang mga taga-Eastern Islanders ay parehas pa din. Ang kailangan lang gawin ni Yoseong ay ang gawin ang mga bagay na ginawa noon ni Jeum Namgam at protektahan nito ang Zhejiang sa pananakop ng Eastern Islanders. Hindi makapaniwala si Yoseong sa mga narinig niya. Pahabol pa ni Bongde-ala na kung iisipin ni Yoseong ito sa ibang paraan, hindi magagawa ni Jeum Namgam na talunin ang lahat ng mga taga-Eastern Islanders na mag-isa kahit paggaano kalakas si Jeum Namgam. Kung totoo man na naging bayani ito sa pagpigil sa pananakop ng mga taga-Eastern Islanders, sigurado siya na may mga tumulong dito. Ayon naman kay Yoseong na kung ang tulong na tinutukoy nito ay siguro ito ay ang mga militar at mga taga First Division. Nadidismaya na sinabi ni Bongde-ala na si Yoseong na ang nagsabi na may mga 15,000 na taga-Eastern Islanders ang papasugod at ang lahat ng ito ay malalakas. Nagtataka naman na tinanong ni Yoseong kung ano naman doon. Ayon kay Bongde-ala na ang Meriem Alliance at ang mga militar ng Zhejiang ay kapag pinagsama ang lahat ay aabot lamang sa 7,000 na tao. Tinanong ni Bongde-ala kung hindi na ba gumagana ang utak ni Yoseong sapagkat hindi ito nag-iisip. Ayon naman kay Yoseong na kung may huling kahilingan ba ang Pudeji na ito bago niya ito patayin. Seryosong tinanong na ni Yoseong si Bongde-ala kung ano ang dapat niyang gawin, kung ang gusto ba ipahiwatig ni Bongde-ala na may mga iba pang puwersa bukod sa 7,000 na tao na kabilang sa panig nila. Mapang-asar na sinabi ni Bongde-ala na kailangan na ni Yoseong na magpalit ng utak sapagkat hindi ito nag-iisip. Pahabol niya pa na hindi ba alam ni Yoseong na maraming mga nagtatagong mga masters at mga malalakas na sekta sa Junguan. Malaki ang posibilidad na si Jeum Namgam ay nagkaroon ng mga ganitong masters o puwersa na sumali sa laban. Napapaisip si Yoseong kung ano pang mga puwersa ang nandirito sa Zhejiang. Karamihan sa kanila ay malamang na nasira na o naging mas maliliit na sekta na lamang dahil sa pagiging malapit sa lugar na kinaroroonan ng First House of Chaos. Sa totoo lang, since nasa Anhui Province ang Namgong House, malapit sa Zhejiang, si Jeum Namgam ay dapat na pamilyar sa kung aling mga sekta sa lugar na ito ang makapangyarihan, at ang Zhejiang ay palaging protektado kahit mula sa banta ng First House of Chaos, na nangangahulugan na dapat mayroong kahit isang sekta na maaaring tumayo laban sa First House of Chaos. Sinabi ni Bongde-ala na kamakailan, siya ay tumatanggap ng magkasanib na pagtuturo mula sa Chancellor at sa Meriem High Lord, at nang may isang bagong disipulo na nanggaling sa 8th Division ang pumasok at tinanong ang Meriem High Lord. Tinanong ng bagong disipulo na ito na kung bakit ang mga bagong disipulo na nanggaling sa Hawkspear sect sa Katimugang Dagat ay di pa rin dumadating. Sinabi ni Meriem High Lord na ang Hawkspear sect ng Katimugang Dagat ay masyadong malihim, walang nakakaalam kung saan sila matatagpuan. Kung hindi sila nagpadala ng disipulo, ay wala silang paraan para malaman ito. Subalit napapaisip naman ng anak na babae ni Meriem High Lord na kung may nangyari bang masama. Tinawag ni Meriem High Lord ito bilang pinakamamahal niyang anak na si Sona. Pinupuri niya ito sa malalim na interes ni Sona sa gayong mga gawain, ngunit base sa nakikita nito, nasa gitna ng klase ang tatay niya, kaya mamaya na lang sila mag-usap. Naiinis naman na sinabi ni Sona na kung kailan ba titigil magsabi si Meriem High Lord ng katagang mamaya na lang, habang papalabas ay sinabi ni Sona na isa na siyang opisyal na disipulo ng Meriem Institute ngayon. Ngunit hanggang ngayon ay tinuturi pa rin siyang isang bata, kaya ang maliit na batang babae na ito ay aalis na. Napatahimik na lang si Meriem High Lord sa mga sinabi ng anak niya. Tinanong ni Bongde-ala na kung anak na babae pala ito ni Meriem High Lord. Sinang-ayon na naman ito ni Chancellor Bongnam. Gusto niya sana ito ipakilala kay Bongde-ala subalit sa tingin niya na hindi ito ang tamang araw para doon. Sinabi ni Bongde-ala kay Yoseong na masyado siyang naging curious at tinignan niya ang record ng Hawkspear sect. Sila ay maaaring malihim, ngunit sila ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa karangalan na natili silang neutral sa pagitan ng 9 sects at 5 noble houses, at ni minsan ay hindi sila nagpadala ng disipulo sa institute.
Pero pagkatapos sila mag-usap ngayong araw, nakaramdam siya ng matatag na hinala na ang hindi pagdating ng disipulo ng Hawkspear sect ngayong taon sa Institute ay may kaugnayan sa nangyayaring pananakop ng Eastern Islanders sa Zhejiang. Nadidismaya na tinanong ni Yu Seong kung anong matatag na hinala ito. Ayon naman kay Bong De-ala na siya bilang Pudeji ay may napakalakas na kutob, mukhang may problema na talaga sa pag-iisip si Yu Seong na kahit sino ay maiintindihan ang tinutukoy niya. Dismayado na lang si Yu Seong sa mga pinagsasabi ni Bong De-ala. Ayon pa kay Bong De-ala na ang utak ni Yu Seong ay nangangailangan ng isang mahusay na sampal. Sa isip-isip ni Yu Seong na mukhang fluent na si Bong De-ala sa lengguwahe nila at kaya na rin ito bumuo ng mga salita, samantalang dati ay tinatawag siya nitong Little Helper. Sinabi ni Yu Seong na sa anumang kaso kung ang sitwasyon sa Zhejiang ay kahit papaano ay may kaugnayan sa Hawkspear sect. Ayon naman kay Bong De-ala na malaki ang posibilidad na ang Hawkspear sect ay matatagpuan sa Zhejiang, hindi na lang makapaniwala si Yu Seong na kung ang Hawkspear sect ng Katimugang Dagat ay nasa Zhejiang. Ayon naman kay Bong De-ala na may isang lugar lang sa Zhejiang na maaaring tawaging Katimugang Dagat, lumaki na lang ang mga mata ni Yu Seong nang mapagtanto kung saan ito. Kaya napalingon na lang siya habang iniisip na ang Katimugang Dagat ng Zhejiang ay posibleng matatagpuan sa lugar na iniisip niya. Lahat ng silangang bahagi ng Zhejiang ay karagatan, iisa lang ang lugar na maituturing na Katimugang Dagat, ang lugar kung saan unang tumapak ang mga taga-Eastern Islanders sa panahon ng kanilang pagsalakay at ang kanilang pinakamalaking kampo hanggang ngayon, ang lugar na orihinal na pinaplanong puntahan ni Geum Namgam pagkatapos palayasin ang mga taga-Eastern Islanders, ang mga isla sa timog ng Zhejiang at ito ay ang Dongto. Tama nga si Bong De-ala na ang lugar ng Dongto, sa pamamagitan ng pag-iisip sa labas ng kahon, isang walang katapusang bilang ng mga posibilidad ang bumungad sa kanya. Maraming tsismis na si Geum Namgam at ang Team 18 ay nag-iisang kumilos ng walang utos, at marami pa sigurong nangyari bukod sa mga narinig niya patungkol sa mga pagsasamantala ng grupo ni Geum Namgam. Umikot ang team ni Geum Namgam sa mga puwersa ng Eastern Islanders at unang inatake ang lugar ng Dongto, pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumipat pahilaga, kasama ang Team 18 at pati na rin ang Hawkspear sect. Ang pinakakongkretong ebidensya ay ang pagpapakasal ni Baekru Moyong kay Ryohei Cho, ang susunod sa linya na magiging master ng Hawkspear sect. Bilang miyembro ng Team 18, malamang na nakilala niya ito sa unang pagkakataon noong nagpunta sila sa Dongto, at naging mas malapit ang dalawa bilang dating magkakampi sa digmaan. Ang libro ng traidor na Five Monkey ay inilalarawan ito bagaman hindi detalyado. Sinasabi dito na una silang nagkita sa digmaan sa Katimugang Dagat at ang Hawkspear sect ng Katimugang Dagat ay ang pangalawang pinakamalaking sekta noong si Geum Namgam ay nagtapos at sumali sa Heavenly Demon Slayers. Sigurado siya na isa na silang mabigat na sekta noon pa man. Kakilakilabot na malaking tulong para sa kanila ang sektang ito, sa isang lugar sa isa sa mga islang iyon, ay nagkataon na ang kayamanan sa mapa ay nasa isa sa mga islang iyon. Tinanong ni Bong De-ala si Yu Seong na kung may pupuntahan ba ito, napansin niya na tumigil na ito sa pagsasalita. Sinang-ayon na naman ito ni Yu Seong at sinabi niya na kailangan na niyang umalis. Sa isip-isip ni Yu Seong na masyado siyang naging focus kay Mamoru Miyamoto, siguro dahil sa pinapaalala nito si Chonma sa kanya. Ngunit ang patungkol kay Chonma ay isang hiwalay na usapin mula sa insidente ng mga taga-Eastern Islanders sa Zhejiang, at si Mamoru Miyamoto ay isang malaking hadlang lang sa pangyayaring iyon, kaya ang kailangan niya lang gawin ay lagpasan ito. Kahit na ang 66 na taon ng mga alaala ay biglang bumalik sa kanya ng sabay-sabay, sa lahat ng kanyang ginawa at natutunan na umiikot sa kanyang paligid, mas malinaw kaysa dati kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Yu Seong kay Bong De-ala na pupunta siya sa Dongto ngayon, at hindi mahalaga kung ito ay gagana o hindi, sa kanyang pagpunta doon, ngunit gusto niya tapusin ang lahat ng misyon at ang mga sudden mission habang nasa Zhejiang pa siya, at ang 30 araw na limitasyon para talunin si Mamoru Miyamoto ay sa tingin niya ay may sapat na oras pa siya. Marahil ito ay dahil nakalaban siya ng napakaraming makapangyarihang mga kalaban pagkatapos na gumugol ng lahat ng oras sa library.
Ngunit nag-level up siya ng 1 tonelada sa loob lamang ng 1 linggo, at patuloy pa siyang mag-level up habang nasa digmaan na ito. Hahanapin niya ang bawat misyon na maaari niyang gawin, na para bang nasa laro siya ng tago-taguan. Susubukan niyang tanggalin ang baluktot na kasaysayan gamit ang sarili niyang mga kamay. Tuluyan ng naubos ang talisman na ginagamit ni Bong Deola. Napagtanto ni Bong Deola na mukhang naalis na ni Yuseong ang lahat ng alalahanin nito. Salamat sa bastardong si Yuseong na siya bilang mahusay na pudeji, ay nagkaroon ng panibagong problema ngayon. Masyado siyang nagmadali makapunta sa banyo para tumay at nagamit niya pa ang kakaunting mga papel na dala niya dahil kay Yuseong, at nagmamanhid na din ang mga binti niya dahil sa pag-upo ng halos kalahating oras. Salamat kay Yuseong na siya si Pudeji ay hindi makaalis sa banyo. Makikita natin na napakarami ng disipulo ang naghihintay para gumamit ng banyo.